Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1341. Jack, mahusay, narito ang isa pang piraso. Hindi nagtagal, nakakita si Daniela ng isa pang itim na token, kinuha ito, at lumipad pabalik kay Jack bago ipasa ang token kay Jack. Kung ganito ka, hindi ka ba natatakot na malaman ng tatay mo at maging malungkot siya? Mapait na ngumiti si Jack at saka iniligpit ang token. Sa pagtulong ni Daniela sa paghahanap ng mga token, malinaw na ang kahusayan ni Jack sa paghahanap ng mga token ay direktang napabuti ng hindi bababa sa higit sa kalahati. Wala akong pakialam kung masaya siya o hindi, ikaw ang magiging lalaki ko sa hinaharap, at susundan kita. Ngumuso si Daniela, at pagkatapos ay sinabi na may nahihiyang ekspresyon, tutulungan ko ang aking lalaki na makahanap ng mga token, na tinutulungan siyang makamit ang isang magandang lugar sa kompetisyon, walang mali doon. Bahagyang nag-init ang puso ni Jack, at sa sandaling muling pumasok sa isip si Selena na nananatili sa White Family House, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, "Hoy, hindi ko alam kung paano kakausapin si Selena. Hindi ko alam kung paano ang kanyang cultivation ngayon. May 20 o higit pang araw na natitira dito bago tayo makalabas kung tayo ay maswerteng sapat na upang mabuhay sa pamamagitan ng demigod." Si Sister Selena ay karaniwang tao noon, ngunit ang kanyang paglilinang ay talagang mas mabilis na lumalago kaysa sa karaniwan. Mukhang napakatalino niya. Ngumiti si Daniela at sinabi, "Sa pagsasanay na ito, kailangan mong magkaroon mas mahusay na mga diskarte at mas mahusay na mapagkukunan. Bilang karagdagan, ang talento ay kinakailangan din." Sinabi rin ni Jack na may damdamin, "Oo, sa mundong ito, maaaring may ilang mga tao na minsan sa landas ng paglilinang, ang kanilang mga talento ay magiging napakahusay, ngunit sa kasamaang palad, walang pagkakataon na makalusot. Paano sila makakalusot ng walang martial exercises, kaya't maaari lamang nilang mamuhay ng normal at mapurol." Pagkaraan ng ilang sandali ay lumipad ang dalawa, nakarinig sila ng isang kakilakilabot na hayop na umuungal sa hindi kalayuan, at hindi nagtagal ay nakita nila ang 12-dosenang mga tao na lumilipad dito. Wow! Maraming tao mula sa pamilya Cabello, pati na rin sa White Family, pati na rin sa pamilya Lucas. Pagkatingin ni Daniela ay nagliwanag ang mga mata niya, na humarap sa babaeng pamilya Cabello na nakasuot ng purple na palda. Sumigaw si Daniela, ikalawang kapatid na babae, pangalawang kapatid na babae. Tumingin sa kanya si Venus at agad na napabulalas, tumakbo, may mga halimaw. "Ano ang kinatatakutan mo? Wala ka bang maraming tao? Pangalawang kapatid na babae, hindi ka ba nasa gitna ng kaharian ng tunay na Diyos? Sa kultibasyon na ito, anong mga halimaw ang kinatatakutan mo sa paligid ng kagubatan na ito?" Daniela said nonchalantly, "Don't worry, kahit hindi mo matalo, andyan pa rin si Jack. As soon as he make a move, it will be okay." Nagkaroon ng isa pang dagindong, lumubog ang mukha ni Jack, at sinabi niya kay Daniela sa gilid, mukhang higit pa sa isang halimaw na halimaw. Ito ay isang grupo. Kabanata 1342. Hindi pwede, isang grupo. Nakahinga ng maluwag si Daniela nang marinig iyon. Makapangyarihan na ang halimaw na ito, at mahirap harapin ito ng mag-isa, lalo pa ang isang grupo ng mga halimaw. Bilasan mo, napakahirap pakitunguhan. Isang grupo ng mga lobo. Daan-daan sila. Ang mga lobo na nasa hustong gulang ay maihahambing sa mga unang yugto ng kaharian ng tunay na Diyos. Kapag napalibutan ka na, matatapos ka na. Hingal na sabi ni Venus matapos lumipad. "Guro, napakarami. Marami sa atin dito ay nasa maagang yugto ng demigod realm, at mayroon ding ilang 9th stage grandmasters. Hindi sila nang ahas makipaglaban sa mga lobo." Tumakbo din si Kayley at hinihingal na sabi kay Jack. Si Kayley? Mula noong nakilala niya si Jack noong huling pagkakataon sa bayan sa ilalim ng White Family Mountain, at inirekomenda ni Jack na sumali sa White Family, sa ilalim ng pagsusumikap sa paglilinang, nakagawa din siya ng mga tagumpay mula sa ika-9 na antas ng Grandmaster hanggang sa maagang yugto ng Demigod Realm. Dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang talento siya ay napili para sa mga laro. Napaisip si Jack saglit saka sinabi, "Ang mga halimaw na hayop sa unang yugto ng Demigod Realm ay hindi nakakabahala. Gayunpaman, kung napakarami, ang pakikipaglaban sa kanila ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Pagdating ng panahon, ang lahat ng ating aura ay masasayang, at ang oras ay masasayang." Isang lalaki mula sa pamilya Lucas na nasa maagang yugto ng True God Realm, kahit na hindi siya natatakot, ay naunawaan na sa isang grupo ng mababang antas ng mga hayop ay matatalo pa rin sila at ang ilan sa mga nakababatang tao ay maaaring mamatay.
Nang makitang pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao ng pamilyang puti at ng pamilya Cabello, natahimik siya saglit pagkatapos ay napailing siya at lumipad at sumigaw. Lahat, halika rito. Hindi tayo lalaban. Takbo tayo. Lahat, halika rito. Mga mababang antas na halimaw ang mga ito at hindi sila makakalipad. Bahagyang ngumiti si Jack, pinitik ang palad, inilabas ang espada, at inihagi sa ere, at bigla itong lumaki. Ang galing! Mayroon ka talagang lumilipad na espada. Lumiwanag ang mata ng pamilyang Lucas at agad itong tumalon. Agad namang tumalon ang iba, habang kinokontrol ni Jack ang lumilipad na espada at nagsimulang lumipad. Isang Mokizuki na lobo na may taas na halos 3 talampakan ng taas, umungal at sumugod, at nang si Jack at ang iba pa ay lilipad na, 2 Mokizuki na lobo sa gitnang yugto ng Demigod Realm ay umungal at sumugod patungo sa 2 kabataang babae ng pamilya Lucas. Hindi mataas sa cultivation ang 2 babaeng iyon. Ang isa sa unang yugto ng kaharian ng Demigod, at ang isa pa sa gitnang yugto ng kaharian ng Demigod. Bagamat sila ay mga Panginoon, gayunpaman, kaharap ang gayong halimaw na hayop, halatang hindi sila makapagkumpara, at agad silang sumigaw sa takot na parang hindi nila alam ang gagawin. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw si Jack sa harap ng 2 sa isang iglap, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at pinasabog ang mga lobo. Ang 2 malalaking lobo ng Mokizuki ay hinampas sa lupa ng isang kamao at isang suntok ni Jack. Direktang umagos ang dugo mula sa kanilang mga bibig habang sila ay nakahiga doon na hindi gumagalaw. Parang pinatay sila ni Jack. Masyado siyang malakas. Napalunok ng laway ang 2 babae, parehong natakot sa bisa ng labanan ni Jack. Ang lalaking ito, bahagyang nagulat din si Venus sa gilid. Bagamat kaya niyang pantayan ang lakas ng pag-atake, ang bilis ng pagtakbo ni Jack ngayon ay napakabilis kaya nabigla siya. Kabanata 643. Samantala nakabalik na ang 3 lalaki matapos ihatid sa hospital ang lalaking nagpanggap na bulag. Pagpasok nila sa bakuran, lumingon ang isa sa kanila, "Son, sinabi ng taong iyon na pupuntahan daw tayo nito bukas, tingin mo pupunta ba talaga siya? Bodyguard lang siya ng Drake family, anong lakas ng loob? Sa tingin ko may kaalaman sa pakikipaglaban ng lalaking iyon kaya't huwag natin siyang maliitin." Tumingin kay Son ang isang lalaki at sinabi, "Brother Son, nagngangalang Jack ang lalaking iyon, siya ang live-in-law ng Taylor family, talagang hindi mo siya dapat maliitin. Narinig kong dati niyang nailigtas ang isang God of War, ang maugnay sa isang God of War tingin mo ba ay isang kalokohan?" Sumingit si Son na may halong kaba at nanginginig na boses, Okay, sa totoo lang wala akong magagawa dito sa ngayon, ang magagawa ko lang ay sundin ang mga bawat utos. Oo, sa ngayon kailangan talaga nating maging tapat at maibigay ang mga larawan kapag kinailangan niya. Tumango ang 2 at sumang-ayon habang nagpatuloy papasok sa loob ang 3. Nakabalik na kayo, kamusta ang lakad nyo ngayon? Nakakuha ba kayo ng maraming larawan? Hihihi, maibebenta ko ang mga ito sa mas malaking halaga. Sabi ni Moscow ang leader ng grupo. Naguguluhang nagpaliwanag si Son, sa totoo lang napakarami naming nakuha ang magaganda at batang kababaihan na may maiikling palda sa karnabal ngayon. Habang naghahanda na kaming umalis, nakasalubong namin sila Tanya at Avon Drake. Sumimangot din ang lalaking may balbas. Nahuhulaan na niya ang kasunod na sasabihin ni Son, talagang nakasalubong niyo si Tanya ang babaeng pakialamera. Iniisip niya ang sinabi nito at idinagdag. Huwag niyong sabihin na nagdala siya ng maraming bodyguard. Pero di ba't sinabihan ko na kayong magpanggap na bulag, nakatago din ng maiigi ang kamera ng baston na iyon, paanong makikita ang ganong high-tech na gamit, posible bang makita nila na may mali sa mga gamit natin? Oo boss, di rin namin akalain na madidiscover nila kami. Nasa ospital ngayon si Bob at kailangan daw putulin ang bali niyang binti bukas. Huminga ng malalim si Son at sinabi, "Kainis, nag-iisa lang ang bodyguard nila pero marunong ito sa pakikipaglaban. Okay, tapos na yon, ituloy nyo na lang ang lakad nyo sa ibang araw." Alam ni Moscow na hindi niya pwedeng kalabanan ang mga Drake. Sinabi, mabuti at di lumaki ang isyo na ito. Bukod may bayarin pa si Bob sa hospital, bibigyan ko siya ng 1 million para makapagpahinga na lang siya sa bahay nila. Napangiti na lang si Son at sinabi, gusto naming pigilan ang sitwasyon pero nasira pa namin ang memory card kasabay ng pagbogbog sa amin ng taong iyon. Sinabihan pa kaming di niya palalampasan ang nangyari kanina, ano? Nagulat at napalingon si Moscow kay Son, sinabi niya, mga inutil. Di nyo ba sinabi ng mga tao kayo na nanggaling sa Green Hall, di nyo ba sinabi na di dapat kalabanan ang Green Hall dahil ito ay nasa ilalim ng Kingston Hall? Sinabi ko iyon boss, akala ko pag sinabi ko iyon at palalampasan nila ito ngunit lalo silang nagpumilit matapos marinig na galing kami sa Green Hall.
Single ni Sun na walang magawa. Kahit anong mangyari sinabi ng pinuno ng Greenhall na dapat panatilihin ang magandang relasyon sa mga aristokratikong pamilya at panatilihin ang kapayapaan sa mga ito. Siyempre sa ibang pagkakataon, ang ibang aristokratikong pamilya at matatakot sa malalakas na pamilya na namuhay ng kakaiba at laging patas, talagang may tapang si Tanya Drake, sa tingin niya ba siya ang magpapasya ng lahat? Gusto niya bang magsimula ng away sa pagitan ng Drake family at Greenhall? Di ba siya natatakot sa Kingston Hall na sumusupute sa natin? Namumula sa galit si Moscow. Hindi ito dahil sa kanya, medyo natatakot si Tanya at ayaw niya tayong galitin. Kabanata 1344. Napahiya si Jack, ngumiti siya ng mapait, at hindi kinuha ang token sa kamay ni Venus. Miss Venus, sa relasyon natin, hindi ko talaga kayang kunin iyon sa iyo. Nang marinig ito ng isa pang pamilya Cabello, agad siyang humakbang at ngumiti. Second miss, nakalimutan mo na ba, ito ang boyfriend ng panganay mong kapatid. Siya ang magiging bayaw mo, kaya hindi na kailangang magbigay ng anumang mga token, dapat mong itabi ang mga ito. Oo, mag-asawa si Master White at ang panganay na miss. Paano niya kukunin ang mga token mo? Lumapit din ang isa pang babaeng Cabello, puno ng pananabik ang mukha, hoy, ang galing. Dahil kasama niya ang panganay na miss, hindi na tayo dapat matakot na mabuli sa hinaharap. Tinitigan ni Venus ang babae ng isang mabangis na tingin, at pagkatapos ay sinabi kay Jack, sige. Huwag mong kunin kung ayaw mo, pero huwag mong sabihing hindi ko sinubukang bigyan ka ng isang bagay. Pagkatapos magsalita, pinitik ni Venus ang kanyang palad, at saka iniligpit ang token sa kanyang kamay. Nagkatinginan ng ilang kabataan mula sa pamilya Cabello, medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Ang ugali ng pangalawang dalagang ito ay talagang katulad ng sa guro. Sa oras na ito, kinailangan nilang sadyang gumuhit ng linya. Well, let's go. Hindi tayo makakasama sa ating mga kaaway. Baka magpasya silang salakayin tayo mula sa likod kapag nakakita tayo ng mas maraming kayamanan. Sabi ni Venus sabay kaway. Inalis niya ang mga miyembro ng pamilya Cabello. Gayunpaman, pagkatapos nilang maglakad ng ilang hakbang, hindi napigilan ni Venus na sumimangot, at ibinalik ang tingin kay Daniela, na nakatayo pa rin sa tabi ni Jack, at saka sumimangot ng malalim. Daniela, bakit hindi ka sumama sa amin? Baka gusto mo pang makasama itong kaaway ng pamilya natin. Kumunat ang noo ni Daniela, at medyo napahiya, ate, nangyari iyan maraming taon na ang nakalipas. Sa nakalipas na 2 o 3 taon, lumuwag ng husto ang relasyon ng dalawang pamilya namin. Magkaibigan kami ni Jack kaya mananatili ako sa kanya. Ay, sandaling hindi nakaimik si Venus, hindi niya akalain na ganoon kalakas ang pagsasama ni Daniela kay Jack kahit hindi pa sila kasal. Pero alam din niya sa puso niya na sina Daniela at Jack ang tunay na magkasintahan. Kaya naman, pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, pinandilatan niya ng mata si Daniela at sinabing, well, you can do whatever you like. Anyway, kahit ako ang nakatatandang kapatid mo, hindi ko kailangang hawakan ang kamay mo kahit saan. Hoy ate, ingat ka ha. Awkward na ngumiti si Daniela, at kumaway kay Venus. Pero napabuntong hininga si Venus, at tuluyang umalis kasama ang kanyang pamilya. Sa pagtingin dito, ang iyong pangalawang kapatid na babae ay tila alam na tayo ay nasa isang relasyon. Napatingin si Jack sa likod ni Venus at hindi napigil ang magsalita. Tumanggaw si Daniela, oo, alam ito ng panganay na kapatid na babae at pangalawang kapatid na babae, ngunit hindi nila sinabi sa aking ama. Sila ay malamig tungkol dito ngunit alam ko sa aking puso na sila ay talagang mabuti sa akin. Well, pero tumanggaw si Jack at umalis kasama si Daniela. Sa isang hapon, nakakita ang dalawa ng ilang espiritual na damo, at nakakita rin sila ng 5 token. Medyo maganda ang ani. Kung tutusin, sa napakaraming tao na dumarating sa napakalaking kagubatan, maaaring mahirapan ang ilan na makahanap ng kahit isang token sa isang hapon. Kung gusto mong hanapin ang puting token at pulang token, ito ay talagang mahirap. Kung tutusin, kakaunti lang, lalo na yung mga pula. Kabanata 1345. Sabi ni Daniela kay Jack, Jack malapit na magdilim, hanap tayo ng mapagpahingahan. Tumanggaw si Jack at tumingin sa paligid. Matapos maghanap ng ilang sandali, nakita ni Jack na may malaking bitik na hindi madaling makita sa batong pader ng isang bangin. Batay sa hitsura nito, dapat ay madaling payagan ng 2 o 3 tao na magpalipas ng gabi dito. Kung hindi mo mahanap ang kuweba, mas delikado kung magpahinga ka sa isang puno. May bitik sa bangin doon. Gagawin ba iyon ngayong gabi? Napatingin si Jack kay Daniela sa harap niya.
Tunay ngang magaganda ang mga dalaga, ngunit mula noong bata pa sila ay nakatira na sila sa isang malaking pamilya, at hindi ko alam kung kaya nilang magtiis sa hirap. Hoy, tara na. Ngumiti si Daniela at hinawakan ang kamay ni Jack. I will sleep with you kahit saan mo gusto, basta katabi kita, magiging masaya ako. Nang matapos si Daniela ay namula ang mukha niya. Ikaw babae. Mapait na ngumiti si Jack. Bihira lang talaga ang pagiging simple ni Daniela, para siyang first love. Mabilis na lumipad ang dalawa patungo sa siwang na sapat na malaki para magkatabi ang dalawang tao. Ang hindi inaasahan ni Jack ay maliit ang bitek sa labas at malaki sa loob. Mayroong higit sa 10 metrong espasyo sa loob, at ang espasyo sa loob ay sapat para sa dalawang tao na maupo sa loob at makapagpahinga ng mabuti. May nakarating na rito noon, at maraming damo sa loob nito. Ang pag-upo sa loob nito ay napaka-komportable din. Mabuti, maaari akong magpalipas ng isang gabi kasama ka. May ngiti sa labi ni Daniela, umupo siya sa tabi ni Jack at hindi niya maiwasang dahan-daang ihilig ang ulo sa balikat ni Jack. Master Trevino, nangako ka sa akin na hanggat may nakilala ka mula sa pamilyang puti, papatayin mo sila para sa akin. Hindi mo kayang buhayin ang sinuman sa kanila. Pagkaupo ng ilang sandali, narinig ni Jack at Daniela ang isang mahinang boses na nagmumula sa labas. Haha, huwag kang mag-alala, baby, kung ano ako, Hugh Trevino, ay hindi sisira sa aking pangako. Di nagtagal, tumunog ang isang masiglang tawa ng isang lalaki, at pagkatapos ay sinabi niya, baby, tingnan mo, mayroong isang bagay doon, isang bitek sa bangin. Pumasok tayo sa loob ng bitek at magsaya. Pagkarinig nito, nagkatinginan sina Daniela at Jack. May ibang nakahanap sa kanila ng napakabilis. Napakaraming masters mula sa pamilyang Trevino sa paligid. Paano kung lumabas tayo mamaya pagkatapos ng mga laro at maibibigay ko ito sa iyo? Kusa namang sabi ng babae na may pagkakoketish, at sobrang lapit ng boses kaya narinig lahat ni Jackie. Mga asong lalaki at babae. Nagngangalit si Daniela at galit na sabi, hindi maganda yan baby, we do things for you and you will benefit now, but you might not give any benefits after the game. Baka kapag umalis tayo hindi ka na umamin sa nangyari dito. Sabi ulit ng lalaking nagngangalang Hugh Trevino. Kabanata 1346. Ito. Ang batang babae ng pamilya Lagorio ay tila nag-alinlangan. Maya-maya, tumanggo siya at pumayag. Well, I guess so. Ito ang unang pagkakataon na may napunta sa ganoong lugar. Napangiti si Hugh, hindi ko pa ito nagawa noon ng ganito, kaya bakit hindi pa ngayon? Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa dosenang lalaki na nakatayo sa likuran niya, kayong lahat, magpahinga kayo sa bangin, pupunta kami ng babaeng ito at magpahinga muna bago kayo samahan. Haha, Master Trevino sige go lang. Biglang tumawa ng malakas ang isang lalaki, Master Trevino, hindi maaantala ang ganitong bagay. Nagseselos kami kapag nakakita kami ng napakagandang babae. Si Lynn Lagorio ito. Sa bitik ng bangin, tumayo si Daniela at medyo nagulat na sinabi. Masyadong kasuklam-suklam ang mga tao sa pamilyang Lagorio. Para matarget ang pamilya mong puti at mamatay sa laro ang mga amo mo sa pamilyang puti, ginamit talaga nila ang kanilang mga kagandahan para kumbansihin ang mga amo ng ibang pamilya na tumulong na patayin ang mga tao mo. Kilala mo ba si Lynn? Kumunat ang noo ni Jack. Hindi pa nagtagal mula nang bumalik siya sa pamilyang puti at wala siyang masyadong alam tungkol sa mga Panginoon ng ibang pamilya. Tumanggaw si Daniela, hindi lang si Lynn, kilala ko rin si Hugh. She said to Jack with a solemn expression. Napakalakas ng Hugh na ito, at ang pamilyang Trevino ay isa rin sa 8 shadow families. Isipin mo, dapat alam mo rin, si Hugh ay apo ng ikatlong matanda sa pamilya Trevino. Super talented niya, naabot na niya ang huling yugto ng True God Realm. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kapantay na ng aking nakatatandang kapatid na babae, at si Lynn ay isang kilalang dilag mula sa pamilyang Lagorio na napakaseksi ng katawan. Hindi ko akalain na gagamit ang pamilyang Lagorio ng mga ganitong pakulo para magdusa ang pamilyang puti ng matinding kawalan. Ikinuyom ni Jack ang kanyang kamao at medyo nagalit kung inutusan ni Hugh ang iba pang miyembro ng pamilyang Trevino na pumatay kapag nakita ang sinumang Panginoon ng pamilyang puti, hindi ba talaga magdurusa ang aking pamilyang puti? Hindi maiiwasang makatagpo sila ng maraming tao mula sa pamilyang puti. Mataimtim din na tumanggo si Daniela, oo, masyadong mapahamak. Ang pamilyang Trevino na ito ay isa sa 8 shadow families. Matagal nang interesado si Hugh kay Lynn Lagorio, gayunpaman, hindi niya ito maaaring hilingin. Ngayon si Lynn ang nagkusa na ipadala ang sarili sa kanyang pintuan, natural na sasang-ayon siya. Higit sa lahat ay ang pagkubkob sa pamilyang puti ay dapat na paligiran ng gayong master.
Sabi ni Jack, buti na lang, 2 o 3 araw pa lang ako nakapasok at nakilala ko na sila, kung hindi, magulo talaga. Huminto si Jack bago nagpatuloy, aalisin ko na ang mga taong ito, at iyon ang magiging pinakamahusay na proteksyon para sa aking white family. Well, kailangan mong mag-ingat. Si Hio ay may napakataas na cultivation base, at ang kanyang combat effectiveness ay napakalakas din. Hindi maiwasan ni Daniela na bahagyang mag-alala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Jack na walang pakialam, hindi mo nakita ang aking lakas. Naalala ni Daniela na si Jack ay pumatay ng 8 master sa True God Realm ng mag-isa sa isang galaw. Ang kapangyarihan ng kasanayang iyon ay hindi isang bagay na magagamit ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa mga taong pinugutan ng ulo, doon, ay 2 powerhouse sa kalagitnaan ng yugto ng True God Realm. Well, naniniwala ako sa iyo. Tumanggaw si Daniela. Sa sandaling ito, ang 2 tao ay lumipad na sa pintuan ng siwang. Kabanata 1347. Malamig ding ngumiti si Jack, at dirdiretsong naglakad palabas. Naku, hindi ko inaasahan, may couple talaga doon. Laking gulat na lamang ni Hio nakakadating lang sa pinto nang makita niya sina Jack at Daniela, saka itong ngumiti ng mapaglaro. Jack. Natigilan din si Lynn matapos makilala si Jack, at mabilis na ngumiti, sok-sok, hindi ko akalain na kasama ni Jack si Miss Daniela. Oo, hindi ba siya karelasyon ni Miss Helena? Hindi ba romantikong relasyon? Bakit ngayon ka pa naliligaw kay Miss Daniela? Ngumisi din si Hio, hindi ko inaasahan. Kayong dalawa, may relasyon talaga kayo. Galit na galit si Daniela kaya ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at galit na sinabi, magdamag lang kami dito at walang ginagawa. Ano ang pinagsasabi mo? Pagkatapos magsalita, malamig ulit na ngumiti si Daniela, naku Lynn, napakawalan mo, wag mong isipin na hindi namin narinig ang sinabi mo sa labas kanina, hehe, actually planning to use your body to do business. Pagpapalam sa mga tao ng pamilyang Trevino na tulungan kang patayin ang mga tao ng pamilyang puti. Nakakita na ako ng walang hiyang mga tao, ngunit hindi pa ako nakakita ng gayong walang hiya. Ikaw. Galit na galit si Lynn, pero hindi nagtagal ay napigilan ang galit niya, at saka kakaiba ang sinabi niya, hehe, sinong nakakaalam kung ano ang ginagawa niyong dalawa, bago tayo dumating. Baka may kahihiyan. Tapos nung narinig mo kaming nag-uusap sa labas, dali-dali kang nagsuot ng damit, at sinabing walang hiya kami, kung tutuusin, ang mga babaeng tulad mo na nagnanakaw sa walang hiya mong lalaki. Ikaw, sa tingin mo ba ako ay walang hiya gaya mo? Galit na galit si Daniela, nasa loob lang kami, handa nang magpalipes ng gabi. Spend the night, hindi rin namin malalaman kung paano mo balak magpalipes ng gabi. Ngumisi din si Hio. Sa oras na ito, ang mga lalaking naghihintay sa ibaba ay isa-isang lumipad, at pagkatapos ay nagtanong, Master Trevino, bakit hindi ka pa rin pumapasok? Sino ang kachat mo? Pagdating nila sa crack, napatingin sila sa dalawa sa loob. Pagkatingin niya, nagulat siya at sinabing, Diyos ko, hindi ko talaga inaasahan na may mga tao pa pala dito. Hindi ba ito ang tagapagmana ng White Family? At ang ikatlong binibini ng pamilya Cabello? Hindi ba hindi maganda ang relasyon ng pamilya sa pagitan ng dalawang ito? Bakit magkasama ang pangatlong Miss at Young Master White? Guy? After thinking about it, said in a puzzled manner, hindi naman tama, di ba may romantikong relasyon ang panganay sa batang ito? Bakit andito ang third lady? Napuno kayo ng kalokohan. Dumilim ang mukha ni Jack, at saka sinabing, kanina ko lang narinig ang usapan nyo, na gusto mong patayin ang pamilya naming puti, haha, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sa hindi inaasahan, napakabaliw ng batang ito. Sa palagay mo ba ay isa ang pamilyang puti mo sa 8 mahuhusay na pamilya? Hindi ito aaminin ng ating mga kapamilyang Trevino. Malamig na ngumiti si Hio, naikuyom ang kanyang kamao, at pagkatapos ay humarap kay Lynn at sinabing, Lynn, ayaw mo bang tulungan kitang patayin ang pamilyang puti? Nagkataon na may malaking isda dito. Kabanata 1348. Okay, Master Trevino? Tulungan mo akong patayin siya, talagang malaking isda ang batang ito. Matapos marinig ito, agad na pinaningkitin ni Lynn ang kanyang mga mata at sinabing may labis na kagalakan, Master Trevino, kung papatayin mo ang batang ito, ikalulugod kong manatili sa iyo gabi-gabi para sa buwang ito. Haha, sige, hahawakan kita. Matapos marinig ito, si Master Trevino ay tumawa ng labis na masaya. Hindi niya maiwasang sampelan ng malakas ang puweten nito. Master Trevino, masyado kang malikot. Masungit na sabi ni Lynn. Itong mag-asawang aso,
Walang magawang umiling si Jack, at pagkatapos ay sinabi sa young master na si Trevino, Hugh, nabalitaan ko na ikaw ang apo ng ikatlong elder, at ikaw din ang pinaka-talented, na may pinakamataas na cultivation base sa pamilya Trevino, na may cultivation sa huling yugto ng True God Realm, talagang hindi madaling makarating doon. Hehe, anak, kilala mo rin ako. Ngumiti si Hugh, at saka sinabing, hindi pwede, kahit lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, hindi kita bibitawan, dahil ipinangako ko sa kagandahang itong si Lynn. Wala akong planong humingi ng awa. Ikinuyom ni Jack ang kanyang kamao, at pagkatapos ay dumiretso sa kabilang partido, gusto kong sabihin sa iyo, na sa napakagandang talento, kung ayaw mong mabuhay ng maayos, kailangan mong mamatay, at walang dahilan para sisihin ako. Keep talking big, I heard na nasa middle stage ka pa lang ng True God Realm. Bumalik ka mula sa outside world, isang trash bastard, at gusto mo pa akong patayin. Nang makitang sumusugod si Jack, naglakas loob pang ang umatake, na ikuyom din ni Hugh ang kamao, at ibinato ang kamao kay Jack. Dahil sa lapit ng distansya ng dalawa, wala ni isa sa kanila ang gumamit ng aura, ngunit ang nakakakilabot na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay nakakaramdam pa rin ng pagkatulala sa mga tao. Isang bahagyang mapurol na dagandong ang tumunog, at sa sumunod na segundo, si Hugh, na ang cultivation base ay mas mataas kaysa kay Jack, ay talagang natangay ni Jack ng higit sa 10 metro, bago niya napatitag ang kanyang katawan. Hindi akalain ng isang lalaki na hindi kalayuan sa likuran niya kanina na saysubog si Hugh ni Jack. Hindi siya nakapag-react dito, at diretsyong kinatok ni Hugh. Isang bibig ng dugo ang bumulwak at tumama sa kanya. Sa lupa, ang kanyang mukha ay mapatla, at kahit na siya ay nasa gitna ng demigod stage, siya ay talagang malubhang nasugatan. Napakalakas ng impact. Ang bawat isa sa iba pang mga tao ay lumipad ng mas malayo. Marami sa kanila ay nasa antas ng paglilinang ng mga demigod, at isa lamang ang nasa unang yugto ng mga tunay na Diyos. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga master sa True God Realm, kahit na sa mga first class na pamilya. Hindi, imposible. Lalong natakot si Lynn na lumipad sa gilid, iniisip kung mali ba ang nakita niya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakahinga siya ng maluwag at sinabi kay Master Trevino, Master Trevino, napakawalang ingat mo. Tiyak na minamaliit mo ang batang ito, kaya hindi mo ginamit ang iyong buong lakas bago ka natangay, gayunpaman ang kanyang kapangyarihan ay talagang nakakatakot, hindi mo maaaring maliitin ang Jack White na ito. Sa pagtingin sa babaeng matagal na niyang pinagnanasaan, paano kaya aaminin ni Master Hugh na nahihiya siya? Bigla siyang ngumiti ng alanganin, oo, ngayon ko lang talaga minamaliit ang batang ito. Ang mabahong batang ito ay dapat na espesyal na nag-practice ng ilang uri ng ehersisyo para sa katawan, kaya ang lakas ng kanyang katawan ay napakalakas. Sa puntong ito, muling ngumiti si Hugh kay Lynn, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, gagamit ang young master na ito ng aura. Ang batang ito ay hindi kasing galing ko sa cultivation techniques. Siguradong hindi ko siya kalaban. Pagkatapos magsalita, kinuyam ni Hugh ang kanyang kamao, patuloy na bumuhos ang aura, at saka mapait na tumingin kay Jack, anak, inis mo talaga ako. This time, I have to go all out. Humph! Ngumisi lang si Jack, at agad na pinisil ang kamao niya, at tuloy-tuloy ang pagbuhos ng aura. Kabanata 1349. Sa pagkakataong ito, si Hugh ang nagkusa na umatake, lumipad sa isang iglap, at hinagisan ng kamao si Jack. Hindi nagtagal, isang kakilakilabot na dagandong ang tumunog na mas nakakatakot kaysa sa tunog kanina. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagkapata sa loob lamang ng 2 segundo, si Hugh ay muling natangay kay Jack. Sa pagkakataong ito, napabuga si Hugh ng ilang 10 metro bago pinatatag ang kanyang katawan. Master Trevino, ano-ano ang sitwasyon? Hindi mo siya kalaban, di ba? Natigilan si Lynn, lumipad na si Jackie at tumayo sa harap ng pader ng bundok. Sa pagtingin sa kanila na may paghamak, ang gayong tingin ay nagduda kay Lynn sa lakas ni Hugh. Ako, nahiya si Hugh, nagngalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga palad, at sinabing muli, huwag kang mag-alala, ang pamamaraan ng paglilinang ng batang ito ay medyo makapangyarihan, ngunit ang aking sandata, ay isang middle grade spirit weapon, kasama ang aking spirit weapon at ang aking second rank low level martial arts, ang batang ito ay malapit ng matapos. Pinitik ni Jack ang palad niya at diretsyong inilabas ang itim na espada, bago nag-inject ng aura dito. Isang nakakatakot na tunog mula sa espada ang pinakawalan, at ang mga pagsabog ng itim na ambon ay sumalubong sa espada, sumasayaw na may misteryosong aura. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagbabagong ito? Kumunat ang noo ni Lynn at naramdaman niyang may mali.
Tila mas malakas ang pagbabago-bago ng espada ni Jack kaysa sa pagbabago-bago ng middle grade spiritual weapon sa kamay ni Hugh. Flame Slash. Matapos iturok ni Jack ang aura sa espada, bigla siyang naglaslas gamit ang espada. Biglang lumipad ang isang nagninangas na sword slash, parang apoy na may mahabang buntot, diretso kay Hugh. Damn, mukhang hindi mahina ang martial arts ng batang ito. Nang makita ang kakilakilabot na katangian ng pag-atake ni Jack, sa pagkakataong ito, nag-alala si Hugh, at dali-dali niyang ginamit ang kanyang pag-atake. Dalawang kakilakilabot na pag-atake ang nagbanggaan sa isang iglap, at isang kakilakilabot na shockwave ang lumabas, dahilan upang ang mga miyembro ng pamilyang Trevino ay umatras ng ilang hakbang. Hindi, imposible. Hindi nagtagal, natuklasan ni Hugh na ang kanyang pag-atake ay ganap na nadurage ng pag-atake ni Jack. Ang kanyang mukha ay naging asul sa takot, siya ay sumigaw, tumalikod at naghanda upang makatakas. Sayang nga lang kahit direktang winasak ng atake ni Jack ang atake niya, nakakakilabot pa rin ang natitirang sword aura. With an indomitable momentum, dumiretso ito kay Hugh at sumandal sa likod niya. Si Hugh ay lumipad ng pabaligtad na parang sirang saranggola, bumagsak ng malakas sa lupa, bumulwak ng isang subaw ng dugo, sinipa ang kanyang mga binti, at agad na namatay. Hindi, patay na si Young Master Hugh. Ang mga Panginoon ng pamilya Trevino ay tumingin sa sitwasyon, at ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Ito ang pinakamalakas sa mga Panginoon ng pamilyang Trevino, at pinatay lang siya ng ganoon. Kabanata 1349. Sa pagkakataong ito, si Hugh ang nagkusa na umatake, lumipad sa isang iglap, at hinagisan ng kamao si Jack. Hindi nagtagal, isang kakilakilabot na dagandong ang tumunog na mas nakakatakot kaysa sa tunog kanina. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagkapatas sa loob lamang ng 2 segundo, si Hugh ay muling natangay kay Jack. Sa pagkakataong ito, napabuga si Hugh ng ilang 10 metro bago pinatatag ang kanyang katawan. Master Trevino, ano-ano ang sitwasyon? Hindi mo siya kalaban, di ba? Natigilan si Lynn, lumipad na si Jackie at tumayo sa harap ng pader ng bundok. Sa pagtingin sa kanila na may paghamak, ang gayong tingin ay nagduda kay Lynn sa lakas ni Hugh. Ako. Nahiya si Hugh, nagngalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga palad, at sinabing muli, huwag kang mag-alala, ang pamamaraan ng paglilinang ng batang ito ay medyo makapangyarihan, ngunit ang aking sandata, ay isang middle grade spirit weapon, kasama ang aking spirit weapon at ang aking second rank low-level martial arts, ang batang ito ay malapit ng matapos. Pinitik ni Jack ang palad niya at diretsyong inilabas ang itim na espada, bago nag-inject ng aura dito. Isang nakakatakot na tunog mula sa espada ang pinakawalan, at ang mga pagsabog ng itim na ambon ay sumaubong sa espada, sumasayaw na may misteryosong aura. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagbabagong ito? Kumunat ang noo ni Lynn at naramdaman niyang may mali. Tila mas malakas ang pagbabago-bago ng espada ni Jack kaysa sa pagbabago-bago ng middle grade spiritual weapon sa kamay ni Hugh. Flame Slash. Matapos iturok ni Jack ang aura sa espada, bigla siyang naglaslas gamit ang espada. Biglang lumipad ang isang nagninangas na sword slash, parang apoy na may mahabang buntot, diretso kay Hugh. Damn, mukhang hindi mahina ang martial arts ng batang ito. Nang makita ang kakilakilabot na katangian ng pag-atake ni Jack, sa pagkakataong ito, nag-alala si Hugh, at dali-dali niyang ginamit ang kanyang pag-atake. Dalawang kakilakilabot na pag-atake ang nagbanggaan sa isang iglap, at isang kakilakilabot na shockwave ang lumabas, dahilan upang ang mga miyembro ng pamilyang Trevino ay umatras ng ilang hakbang. Hindi, imposible. Hindi nagtagal, natuklasan ni Hugh na ang kanyang pag-atake ay ganap na nadurage ng pag-atake ni Jack. Ang kanyang mukha ay naging asul sa takot, siya ay sumigaw, tumalikod at naghanda upang makatakas. Sayang nga lang kahit direktang winasak ng atake ni Jack ang atake niya, nakakakilabot pa rin ang natitirang sword aura. With an indomitable momentum, dumiretso ito kay Hugh at sumandal sa likod niya. Si Hugh ay lumipad ng pabaligtad na parang sirang saranggola, bumagsak ng malakas sa lupa, bumulwak ng isang subaw ng dugo, sinipa ang kanyang mga binti, at agad na namatay. Hindi, patay na si Young Master Hugh. Ang mga Panginoon ng pamilya Trevino ay tumingin sa sitwasyon, at ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Ito ang pinakamalakas sa mga Panginoon ng pamilyang Trevino, at pinatay lang siya ng ganoon. Kabanata 1350. Si Hugh, na ang antas ng cultivation ay umabot na sa huling yugto ng True God Realm, ay masasabing kabilang sa mga nangungunang master ng 8 Shadow Families. Sa naturang kompetisyon, siya ay ganap na nasa tuktok. Sa ganoong pag-iral, kahit na hindi niya matalo ang kalaban, tiyak na walang problema ang pagtakas, at ang posibilidad na mapatay ay napakaliit. Maliban na lang kung mas malakas ang combat effectiveness ng kanilang kalaban kaysa sa kanila.
Patay na si Hugh, na nagpaputla sa mukha ng pamilya Trevino sa takot at hindi sila makapaniwala sa katotohanan ito. Tumakbo. Pagkatapos mag-react ng ibang tao, agad silang naghanda para tumakas. Nang ahas si Jack na patayin ang mga apo ng ikatlong matatanda ng pamilyang Trevino, hindi banggitin ang katotohanan na ang kanilang mga base ng paglilinang ay mas mababa, at ang kanilang katayuan ay mas mababa din kaysa sa pamilyang Trevino. Mga master, gayunpaman, niyugyug ni Jack ang kanyang espada sa ilang pagkislap, at ilang magkakasunod na espadang chi ang lumipad palabas, direktang pinugutan ng ulo ang mga nagtangkang tumakas. Nagkaroon ng isang flash, at lumitaw si Jack sa harap ng babaeng nagngangalang Lynn. Laminggalinga si Lynn at nalaman na ang iba pang miyembro ng pamilya ni Trevino ay pinugutan na, naiwan siyang mag-isa. Namutla siya sa takot, at nakitang hawak ni Jack ang espada sa kamay at dahan-daang itinaas, lumuhad talaga si Lynn bigla. Master Jack, patawarin mo sana ako. Ang antas ng paglilinang ko ay hindi karapat-dapat na banggitin sa harap mo. Master Jack, hanggat mapapatawad mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga token. Lumuhad si Lynn sa harap ni Jack, humihingi ng awa. Nang makitang nag-inject ng aura si Jack sa espadang hawak nito, at wala man lang balak pumayag sa mga pakiusap nito, mas natakot si Lynn. Gayunpaman, bigla na naman siyang may naisip. Habang kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi, pinunit niya ang sariling damit mula sa neckline, biglang tumambad ang kanyang mapang-akit na puting balat. Basta patawarin mo ako, sayo ako. Bago matapos ang larong ito, maaari mo akong paglaruan kahit anong gusto mo. Tumingin ng diretso si Lynn kay Jack na may matibay na ekspresyon sa mukha. May tiwala pa rin siya sa puso niya. Bagamat hindi siya kasing ganda ng tatlong anak na babae ng pamilya Cabello, siya ay itinuturing na pinakamahusay sa hugis at pinakakaakit-akit sa napakaraming babae sa pamilya Lagorio. Alam niya na sa kaibuturan ng lahat ng lalaki, hindi lang nila kayang labanan ang kanyang pagkababae, kung saan kahit ilang matatanda na nasa 40s o 50s ay sumilip sa kanya sa tuwing baluktot ang kanyang palda at lumakad pasulong. Napakawalang hiyang tao. Nakita ni Daniela na nasa crack si Lynn na sinusubukang tuksuhin si Jack. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Sobra na siya, walang hiya talaga tong babaeng ta. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Daniela ay saglit lang natulala si Jack, bago dumiretso pababa ang espada sa kanyang kamay, at agad na bumagsak ang ulo ni Lynn at agad itong namatay. Bumagsak din ang kanyang bangkay sa lupa kasabay ng pagbagsak ng ulo, at nakakabingi na naman ang katahimikan Please dito. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.